Opisyal nang tapos ang El Nino ayon sa Pag-asa. Pero nag-iwan ito na mahigit 9 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Sunod naman pinaghahandaan ang matinding ulang dadali ng La Nina sa mga susunod na buwan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bitak-bitak na palayan, mga natuyot na ilog at tubigan, at napakatinding init na naging sanhi pa ng sunod-sunod na kanselasyon ng klase. Yan ang naging tatak na pamiminsala ng El Nino na nagsimula pa noong Hulyo ng nakaraang taon. Matapos ang halos isang taon, ayon sa Pag-asa, nagbabalik normal na ang temperatura sa dagat Pasipiko, kaya opisyal na dineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng El Nino. Hanggang sa pagtatapos itong Mayo, 49 na lalawigan pang nakararanas ng dry spell at drought conditions. Pero sa pagtatapos ng buwang ito, babagsak na yan sa 6 na lalawigan na lang sa inaasahang pagbuhos ng ulan. Bababa na yung mga temperature natin, pati yung mga heat index. So, mabababa na rin discomfort kasi marami ng mga cloudiness, marami ng mga kahit short duration rainfall, yung mga isolated rain showers. So, nandun na. Matindi ang pinsalang iniwan ng El Nino. Sa datos ng Department of Agriculture, 163,000 na hektarya na apektuhan, katumbas ang 7.5 bilyong pisong pinsala sa agrikultura. Pero malit pa raw yan kung iahambing sa mga nakaraang tama ng El Nino noong 1997, 2009 at 2015, kung saan higit na mas malawak at higit sa mas malaki ang napinsala. Noong 2009 na El Nino halimbawa, pumalo sa 17.4 billion ang pinsala sa agrikultura, 15 billion naman noong 2015. Obviously, we want less damage. We want less people, farmers, fisher folk to be affected. But again, as I said, because of the mitigation efforts and the interventions, kahit papano ay naibsan naman yung epekto ng El Nino sa ating bansa. Pero may dapat paghandaan dahil pagsapit na Agosto hanggang sa huling 3 buwan ng taon, saka na inaasahan ang pag-iral ng La Nina na magdadala naman na higit sa karaniwang dami ng ulan. Ang nakikita po natin, posibleng maging dominant category natin ng La Nina by August, September, October. So meaning po, base sa forecast ng Pag-asa, inaasahan natin na mas mataas yung probability na mas marami tayong ulan by October, November, December, kung saan ito yung kasagsagan na ng ating amihan season. Ito mismo pinaghahandaan ng Task Force El Nino na magiging Task Force La Nina na kapag tuluyan ng umiral ang weather phenomenon. Mas pinangangambahan particularly ng Department of Agriculture ang La Nina kasi kapag bumuhos na yung malakas na ulan at magbaha na sa ating mga agricultural lands, medyo mahirap na pong i-recover yung pinsalang dulot ng pagbabaha. So kailangan ayusin pa rin natin yung ating mga water management interventions, yung mga main at saka lateral canals ng ating irigasyon. Kailangan masigurado na maayos itong mga sistema na ito para pag dumating yung La Nina ay masigurado natin na yung mga excess water ay may lalabas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.